So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so alam naman po natin, no? Ito, malamang alam na natin to, na dati po talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na marami po talagang kaaway ang pamilya Marcos. Hindi lang po ang pamilya Marcos, pati po ang mga loyalista at mga supporter po ni PBBM. Marami tayong kaaway no. Nakita nyo naman, di ba, nung eleksyon. Di ba? Kaaway natin yung mga kaaway politika lang naman eh. Kaaway natin yung mga pink, kaaway natin yung mga yellow, kaaway natin yung mga komunista, o kaaway natin yung mga simbahan mismo. 'Di ba? Kaaway natin yung mga dilawan. 'Di ba? Pero by the way, no, ang nakakatawa dito, no, may mga dilawan, yung talagang dilawan talaga, ha, na ngayon po mas nagbibigay ng simpatya kay PBBM. So isa na nga po dito si Leila de Lima. At kahit po mga kababayan, no, nabanggit din po ni Leila de Lima yung tungkol nga po kay Saldico at yung connection niya rin po dito sa Iglesia ni Cristo Rally. Di ba? So, good time, bro T. Thank you. Sabi dito, okay. Okay, maraming salamat pala. 1,000 tayo ngayon, ha. Thank you, ha. Okay. So, sabi dito, no, de Lima questions timing of Saldico's video. Oo. So, si Leila de Lima, mga kababayan, nakala nyo tayo lang nakahalata. Pati mga dilawan din. Oo. Pati mga dilawan din po. Kasi iba to eh. Si Leila de Lima, dilawan talaga yan. Oo. Dilawang pink. So, pati po si Leila de Lima po, napansin din po talaga na parang may mali ata sa timing. Hindi mo mali. Parang may kakaiba sa timing ni Saldico. Diba? Sabi dito, no? Okay. Mamamayang Liberal Party List Representative and House Deputy Minority Leader. Minority leader pala si Leila de Lima. Isipin niyo, minority leader pa to, ha. De Lima on Saturday questioned the timing of former Ako Bicol Party List Representative Saldico's video as their release proceeded the upcoming 3-day rally for the accountability and flood control projects of Iglesia ni Cristo. Di ba? Ang hindi natin maiwasang isipin is yung timing. Hindi nga may mga plano na malawakang pagkilos, protesta. Di ba? The lawmaker said. So, para mas maganda mga kababayan, ito, mayroong video dito, no? May report dito yung PTB4. PTB4. Tignan nyo ito. Ano ba yun? Ito. Sige. Ang pag-post ni former Congressman Zaldico ng kanyang paglaglag kay PBBM at... Mali pa. Mali pa yung napindot ko. Ito pala. Ano ba yung naisama ko ba? Ito pala sa baba pala. Ito ba yun? Party List Representative Leila de Lima ang motibo ni dating Congressman Saldico sa pagpapalabas ng video na nagsasangkot sa Pangulo sa flood control scam. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Duda si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa timing ng paglalabas ng video ni resigned Congressman Zaldico isang araw bago ang malawakang rally ng isang religious group. Ayon kay de Lima, bagamat hindi pa masasabi sa ngayon, napakawala ng mga Duterte siko. Malinaw naman na mayroon itong politikal na motibo o pagnanais na lumika ng gulo. Pero yung timing kasi ang para sa akin suspect. After 1 month or so, nawala siya. And yung pinakatanong natin, may balak pa ba siya na bumalik o ganyan lang? Suspect ng dapat i-direction muna. Ang timing kasi ay suspect. Suspect ng ay pasabihin eh. O suspect ng parte ng destabilization. Ay pasabihin ka ng diretso eh. Diba? After 1 month or so, nawala siya. And yung pinakatanong natin, may balak pa ba siya na bumalik o ganyan lang ang gagawin niya? Manggugulo lang. Dahil nga alam mga kababayan kasi ano bang plano ni Saldico? Gagawa lang ng video. Kasi mga kababayan, kung accountability naman tayo yung pag-uusapan natin, hindi po sapat yung paggawa ng video. 'Di ba?
Kasi kung wala kang kasalanan mga ka-streetways, no, harapin mo yan eh. Wala ka palang kasalanan. Hindi ka pala tumanggap ng pera kahit piso. Bakit tatago ka? Di ba? Maraming tutulong sa'yo. Laila de Lima nga, di ba? Pinagbintangan, nakulong eh. O, pero nilaban niya, babae pa yan. Para pa si Saldico? O. Naman natin na nagiging heightened na ngayon yung mga so-called moves. Pero giit ni De Lima, hindi uubra ang mga pasabog ni Zaldico, lalo na't wala naman itong mga konkretong ebidensya at hindi rin sasapat ang mga inilabas nitong listahan. Unless and until mag-swear sila, mag-under oath ang kanilang testimony at under oath din yung kanilang mga statements at backed up by evidence, especially documentary and real evidence. Alam niyo no, mga kababayan, no? Bakit ganito? Iisa'y panawagan natin. No? Iisa panawagan natin. Tayong mga PBBM supporter. 'Di ba? Kayong mga loyalista. 'Di ba? Silang mga dilawan. Yung panawagan natin iisa lang. Ebidensya. 'Di ba? So, sabihin ba nun, yung mga DDS ayaw ng ebidensya? Ang gusto lang talaga nila gatungan yung kanilang delusyon? Actually, sabi ko nga mga kababayan napakadali po talaga maging DDS vlogger. Sa totoo lang. Ako, kung gusto ko talagang kumita ng malaking pera, di ba? May pagkakataon po talaga na maging DDS vlogger ako. Di ba? May mga lumapit talaga sa akin. Year 2023 ata yun. 2022. Nung nakakagulo kami nun. Kukwento ko lang ha. Di ba, nung 2022 election, panalo tayo, di ba? O Unitin, Duterte Marcos, panalo tayong lahat. Okay, yay, ganun. Ganun tayo. O, wala pang isang taon, 2022 rin. Mga bandang October po yun. Nagkakagulo na. Di ba, nagkakagulo na. Away-away na kami. Di ba? So, may pagkakataon mga babayan po talaga no, na Takero, huwag ka na dyan. Dito ka na. Mag-DDS ka na. Oh. Kasi honestly, medyo lito talaga ako nun. Ano ba nangyayari? Oh, Lisa Marcos daw, gumagamit ng droga. Ano ba nangyayari? Ganun talaga ako. Kaya kung makikita ninyo, no, ang dami din po talagang naligaw nun. Oo. Ibuti na lang kamo na sa Iloilo ko nun. Kung wala ako sa Iloilo nun, baka nadala ako. Seriously, di ba? Kasi may mga pero parang nagdududa na ata ako. Gumagano talaga ako. Pero hindi ko pa siya nako-content. Meron nang agam-agam sa sarili ko noon, pero hindi ko pa nilalabas sa vlog. Pero eventually, napag-isip-isip ko, di ba? Puta, asawa ni BBM. Hindi naman gagawa ng masama yung asawa ko para sa akin. Ganun din naman siguro si Lisa Marcos kay PBBM. Di ba? So kaya hati-hati. Ngayon hindi inaasahan na kung sino pa yung pinakakaaway natin. 'Di ba? Kung sino yung mga kaaway natin dati, na mga pink, yung mga dilawan. Siya pa ngayon yung magiging kakampi natin. Hindi naman natin sila kakampi 100%, pero at least mayroon tayong pinagkakasunduan na ang hinahanap natin dito katotohanan. 'Di ba? Katotohanan po hinihingi natin dito. Hindi po yung pagiging kulto-kulto. Ang pangit naman nun, kulto na nga sa religion, kulto pa sa politika. Ang baho ng trip nyo, sa totoo lang. Ang pangit ng ganun, di ba? Di ba? Kulto ka na nga sa politika, kulto ka pa sa religion? Oh. Sige. Physical evidence, wala pong probative value yan. Mga kwento-kwento pa lang yan. Wala rin magkano pangako ni Sara? Ito, seryo. Kung total interesado ka naman sa ganyan Actually, wala namang rektang usap ni Sara Walang rektang usap ni Sara. Pero ito pinakita ko na to dati pa, na ako po talaga nakatanggap ng pera kay Sara. Buti pa kay Sara na nakatanggap ako kay PBBM, wala PBBM, ano talaga yun, si PBBM, si Presidente,
Oh, Ilocano talaga yung kuripot eh. Kay Sara nakatanggap ako ng pera, sa totoo lang. Nung eleksyon. Meron pa ako pinirmahan nun. Oo. Pinakita ko sa inyo yun. Ewan ko lang kung naalala nyo pa yun. O yung ano namin, yung dokumento namin. Pinakita ko. Oo. Tumanggap ako kay Sara nun, pero eventually, dahil sa hirap na hirap talaga akong i-promote si Sara, umalis ako. Okay. So ngayon ang tanong nyo sa akin, ano bang makukuha ko kung napunta ako sa mga Duterte dati? Actually, nung mga panahon na yun, wala naman pinapangako. Diba? Pero ngayon, mukhang nakita ko na po yung benepisyo. Diba? Yung benepisyo, kasi nakita ko, tinan nyo yung mga DDS po ngayon, nakakapunta ng dahig. Ano yung pera nila yan? Hindi. Di ba? Yung mga DDS po ngayon, sobrang dikit po kay Pulong at kay Bongo. Paano ko nalaman? Nakakausap ko po sila. May mga kaibigan po ako mga DDS vlogger. Oo. Nakakausap ko sila. Sobrang dikit po nila kay Pulong. Sobrang dikit po nila kay Bongo. O ngayon may pagkakataon pa nga po no na yung isa na ospital, na operahan, sagot ni Bongo. Ako na ospital ako. Di ba? Nung nakaraan, 200,000 po yung bill ko. Binumapit sa akin. Hindi siya rekta, pero opisina na isang DDS, gusto magbigay ng tulong. Hindi ko tinanggap. Oh. So ngayon, meron pa isa. Meron ako kilala isang vlogger. Di pambayad ng kuryente, wala pambayad yun. Dati. Pero ngayon, okay na siya ngayon. Kasi nandun po siya sa mga Duterte. And by the way, mas madali pa mag-vlog pag DDS ka. Kasi kailangan mo lang naman, di ba? Mahal namin si Digong. I love you, Digong. Tatay Digong, mahal ka namin. Napakadaling gawin nun. Kahit magsalita ako dito ng katangahan, basta pag-suporta kay Digong, kakagatin po ng mga DDS po yan. So yun po, di ba? Pero pag dito kay PBBM, may pag-suporta po sa administrasyon po na to, mas challenging. Kasi kailangan mo pag-aralan yung nangyayari, kailangan mo maging updated, kailangan mo magbasa ng batas, kailangan mong matuto, di ba? At syempre, di ba? Yung idol mong pambansang loyal, nakita kami niyan yung pambansang loyal nakita kami doon kay Tore. Oo. Wala lang, di ba? Kaya nga ako din ako nakikipag-away sa vlog eh. Wala lang, hindi tropa kami niyan ni pambansang loyal. Oo. Kaya yan. So yun lang. Sige, continue nga natin. Hindi kasi may nagtanong lang kasi kaya ako sinagot eh. Oo, sige. Tuloy, Layla. Manong kredibilidad si Zaldico dahil questionable rin ang paputol-putol na paglalabas nito ng mga video ng kanyang revelasyon at pili lamang din ang mga idinadawit nitong personalidad. Kaya para kay De Lima, malabong maging state witness si Ko. Para mga diskaya rin yan, malabo. Kasi kung talagang sigurado ka sa katotohanan, sigurado ka sa mga sinasabi mo, sigurado ka sa mga nalalaman mo, dahil nga you're there, kasama ka dyan sa mga transaksyon na yan, sa mga kagagawan na yan, wala ka na dapat hesitation. Nanawagan si De Lima sa publiko na maging maingat at mapagmatyag at huwag basta-basta maniwala sa mga walang batayang akusasyon. Samantala, malamig din ang kongresista sa mga panawagang pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon at iluklok sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil magiging mas malaking problema lamang daw ito sa halip na maging solusyon. Sa huli, hinamon ni De Lima si Zaldico na ipakita ang kanyang tapang. Kita nyo? Narinig nyo yun? Hindi po pabor si Leila De Lima na tanggalin si PBBM. Yes, dilawan yan Number one critic ng mga Duterte yan. Number one critic ng mga Marcos yan di ba? Kaya wala ito. Kaya ngayon mga kababayan, kasi may mga balibalita po talaga na ito na po talaga pinakahuling huling alas ng mga gusto pong tanggalin si PBBM sa kapangyarihan. Kung baga, dito na rin nila ibubuhos lahat. Ang tanong, kaya ba nila ibuhos lahat? Kaya nyo bang ibuhos ang lahat? Kasi tandaan ninyo, pag binuhos ninyo lahat, at pag kayo pumalpak,
puta, kulong kayo. Makakasuhan pa kayo. Di ba? Kasi, pag sinabi mo binuhos mo lahat, magugulo ka. So, hindi pwedeng walang accountability yun. Di ba? So, yun mga babayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Leila de Lima? Well, ako talaga, medyo natuwa po talaga ako. Hindi naman ako nagulat, pero medyo natuwa po talaga ako sa mga statement po talaga ng mga dilawan. Na, well, admitted naman na kahit ano mangyari, 100% hindi natin sila makakasundo. Kasi tulad ako talaga, hindi naman ako loyalista pero pro BBM ako eh. Pero, kahit paano nga po na hindi naman natin makakasundo 100% itong mga dilawan po na to, may mga bagay po tayong pinagkakasunduan. Di ba? So, para sa akin, sa ngayon, meron pa tayong common enemy, mag-focus muna tayo dito. Tapos, pag wala na itong mga hayop na to, saka tayo mag-usap ulit. No? Away ulit tayo. Pwede naman yun eh. Di ba? Pwede naman. Ganun. Di ba? Kasi mas malala po talaga pag nakabalik po talaga ang mga Duterte sa pangyarihan. Kung ano man yung mga nagawa ni Digong dati, mas malala po pag si Sara. Sobrang lala ang gagawin po ni Sara, no? Kumpara po dun sa tatay niya. Kasi may halong paghihigante yung gagawin ni Sara. Di ba? So, yan, no? So, thank you mga kababayan po, no? So, yan po sa mga almost 2 hours tayo ngayon. No? So, maraming salamat po sa inyo. Yan po sa mga nanood po sa live stream natin from the start hanggang matapos. At syempre, pinin po siya dyan po sa Team Replay. Maraming salamat po sa inyo lahat, no? So, yan, nakita na ulit tayo siguro mamaya, 1:00 sa Birahan PH. Tapos, mamayang gabi siguro kung makapag-live stream po tayo, no?